Good day everyone, my name is Melody Garbido and for today I will discuss about the products, goods and services. So what is product? Uh, what is product? It will just the general term product to express both goods. We'll talk about how these classes of purchases differ and build on a difference when necessary, but the fundamental objects of marketing to customer are similar whether one is the brand manager. Sometimes the term products is also used as a more general term referring to a full product profile, that is the entire market offering including not only the product but also its price, the image of the brand, or etc. So, ibig sabihin, ang pangunahing layunin ng marketing sa mga customer ay magkatulad kung ang isa sa ang tatak ng manager. Minsan, ang termo ng produkto ay ginagamit din bilang isang mas mapakalatang termino na tumutukoy sa ang buong profile ng produkto. Iyon ay ang buong alok sa merkado. Kasama hindi lamang ang produkto kundi pati na rin ang presyo nito, ang imahe ng tatak at iba pa. So the product in the marketing exchange is the product is something that the company believes will benefit its customers. Again, think of marketing as an exchange. The company offers something and the customer offers something in return. Each party, the customer and the company, seeks something of value. Each offering a trade, the company can make the package more attractive and the customer can too. Of course, the company can also make the package less attractive intentionally or not, and so can customer. Ibig sabihin, ang produkto ay isang bagay na pinaniniwalaan ng kumpanya na makikinabang sa mga customer nito. Muli, isipin ang marketing bilang isang palitan ng kumpanya ay nag-aalok ng isang bagay at ang customer nag-aalok ng kapalit. So, ang bawat partido ng customer at ang kumpanya ay naghahanap ng isang bagay ng halaga, bawat isa ay nag-aalok ng kalakalan. Maaaring gawing mas kaakit-akit ng kumpanya ang package at kaya din ng customer. Siyempre, ang kumpanya ay maaari rin gawing mas kaakit-akit ang pakete. Sinadyaman o hindi at ganyan ang mga customer. So, types of products. Marketers have traditionally distinguished between types of products that customer can buy. Recall from lesson 1 that for customers, the three kind of products are convenience shopping, especially purchases. So, ibig sabihin, ang marketer ay isa rin siya nakilala sa pagitan ng mga uri ng mga produkto na magagawa ng mga customer bumili. Alalahanin mula sa aralin 1 na para sa mga mamili, ang tatlong uri ng produkto ay kaginhawaan, pamimili at mga special na pagbili. So, how does goods differ from services and why do this difference matter to the marketer? So, some marketers emphasize the difference between goods and services, and others says marketing is marketing. That is the same whether you're marketing products or legal services. Ibig sabihin, ang ilang mga marketer ay nagbibigay din sa pagkakaiba sa pagitan ng makalakal at serbisyo, at sinasabi ng iba ng marketing is a marketing na pareho lang ito. Kung nagma-market ka ng pretzel o legal na mga serbisyo, lalaroin natin ito sa magkabilang paraan. Bibigyan natin ng diin ng mga pagkakatulad sa pamamadali ng iyong pag-aaral, ngunit maraming mga taktikal ng pagkakaiba sa marketing ng mga kalakal at mga serbisyo at ilang konsepto at estratehikong pagkakaiba. Ibig sabihin, search experience credence, the goods or service continues related to the concept of search experience and credence. Search qualities are those attributes that may evaluate prior to purchase as the customer learns about the competitive offerings. So, ibig sabihin na continuum ng goods sa services ay nagugunay sa mga konsepto ng paghahanap, karanasan at pananalig. Ang mga katangian sa paghahanap ay ang mga katangiang maaaring masuri bago bilhin bilang matuto ng customer tungkol sa mga mapagkompetensyang alok. Variability, the final major difference between goods and services that the services are more variable. Ibig sabihin, ang huling pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga kalakal at serbisyo ay ang mga serbisyo at mas variable. Ang mga tagagawa ng mga kalakal ay maaaring magtakda ng mga pamantayan na kalidad tulad ng Motorola 60, 3 o 4 na error lamang sa bawat milyong peraso na ginawa dahil ang isang makina ay gumagawa ng kanilang mga produkto. Para sa isang service provider, sabihin na natin isang massage therapist, iba-iba ang mga karanasan ng mga customer o maging isang customer sa buong panahon. So, what is brand? Why do we brand? So, what do you think when you hear those names? Coca-Cola, IBM, Nokia, McDonald's, and Google. So, ibig sabihin, ito yung ang mga pangalan na regular na itinatampok ng mga magazine ng negosyo na nangunguna sa pandaigdigang tatak. Brand name. Some marketers say that a brand is a symbol, but it first has been done a name. Otherwise, how would you.com it register it through Yahoo? Ibig sabihin, ang ilang sinasabi ng mga mamimili na ang isang tatak ay isang simbolo, ngunit dapat muna itong maging isang pangalan. Kung hindi paano ito.com o ba ito i-register ito sa pamamagitan ng Yahoo, so makalumang yellow page. There are logos in color regardless of the amount of information entered in the brand name when it's introduced to the marketplace. Brand name meaning is built over time through the firm's communication to customers. Anuman ang dami ng impormasyon, di ka sa pangalan ng tatak. Kapag pinakilala ito sa marketplace, ang kahulugan ng pangalan ng tatak ay binubuo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng kumpanya, komunikasyon sa customer. Why brand? So,
nakasalalay din ang brand. So why brand? Some pundits claim that there's branding backlash, that there's a declining branding, but they are clearly in a monetary. Ibig sabihin, sinasabi ng ilang eksperto na mayroong backlash sa pagbabrand na may pagbaba sa pagbabrand. Ngunit malinaw na sila ay nasa minorya. So ang US Patent and Trademark Office ay nag-issue ng higit pa sa 100,000 bagong tatak bawat taon. So, brand extensions, line and product category extension, co-branding, brand extension are strategies of brand equity, which the marketer leverage the brand's goods name to get customer to buy something new. 0.20 recall the breadth and depth dimension of product lines from lesson 5, or to the brand name by applied to the product line to for depth. Sabihin ng mga extension at co-branding, ang mga extension ng brand ay isang madiskarte ng paggamit ng equity ng isang brand sa kung saan ginagamit ng merkado ang magandang pangalan at tatak upang makuha ang mga customer na bumibili sa isang bagay o bago. So, ibig sabihin, alalahanin ang lawak at lalim sa dimension ng mga linya na produkto mula sa aralin na ito. Dito rin daw ang pangalan ng tatak ay maaaring ilapat sa loob ng isang linya na produkto upang maging mas malalim. So, ito ay tinatawag ng mga extension ng linya o maaaring ilapat ang pangalan ng brand sa iba't ibang uri ng mga produkto. So, tinatawag ito mga extension ng kategorya ng produkto. Ayun, pinaliwanag sa brand extension and line products category na ang isang bagay daw ay isang madiskarteng paggamit ng equity ng isang brand sa kung saan ginagamit ang nagmamerkado ang magandang pangalan ng tatak upang makuha ang mga customer. So, katulad ng Nike, Adidas, diba, sa tuwing maririnig natin yung mga bagay na yon, iniisip natin na matibay, mahalin, sikat. So, yun yung ibig sabihin ng mga brand extension, line and product category extension. So, ayun. Bakit nga ba mahalaga ang paggamit ng product or ng services, goods and services? So, once na isang entrepreneur, kailangan may isaalala ang iyong ititinda o pag-sell ng products. So, dyan, malalaman mo kung sino yung magiging customer mo, kung ilang taon, kung ano yung mas kailangan nila, isaalang-alang mo yun para mahinuha ng iyong customer kung ano yung mga gusto mo. So, each party, the customer and the company, seeks something value each offering a trade. The company can make the package more attractive and the customers can too. Of course, the company can also make the package less attractive, intentionally or not, and so customers can buy it. Okay. The diversification, this is the touch strategy. We're going after new customer with new products. Ito yung pinaka kailangan nating maging strategy. Bakit? Kasi ito yung kailangan nating makakuha tayo ng bagong customer at bagong produkto. Ibig sabihin, kung ano yung umuuso, kailangan nating sabayan yan. So, diversification, ito yung pinakamahirap na diskarte na habol ng mga bagong customer na may mga bagong produkto. So, alam na naman natin na kapag may bagong produkto, tatangkilikin ng customer. So, dapat andyan yung quality na hinahanap ng isang customer. So, kailangan sa product and services, kasi pag maganda yung service mo, yung goods and services mo, tatangkilikin ka ng tao. So, kailangan maging yung product na isesell mo is matibay, yung babalik-balikan ng mga customer mo, yung hindi sasabihin na ay ito lang pala yun, ang bilis namang masira, so madadala yung mga customer mo, diba? So ayun, thank you for listening. I hope you learned something about the products, goods and services. Thank you for listening.